Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Yan. Uy, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, nakatungtong tayo ng October. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Sabihin natin, maligayang kapistahan, mahal na ina. Sabay-sabay nga tayo. Palakpakan natin ang mahal na Birhen ng Santo Rosario. Tingnan nga po ninyo ang inyong katabi. No? Mga nakaupo, nakatayo, tingnan ninyo ang inyong katabi. No? Tingnan nyo katabi nyo, wag akong tignan nyo. Tingnan nyo katabi nyo. Tapos tanongin nyo, happy ka ba? Ayan, no? Ano ba nagpapasaya sa tao? Depende, no? May mga taong masaya kapag may pagkain sa hapag. Yan. May mga taong masaya kapag maganda ang love life. Ayan. May taong masaya kapag ang kanilang panalangin ay dininig ng Poong Nazareno. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Yan. Maraming dahilan kung bakit tayo nagiging masaya. Katulad ng mga alagad sa ating mabuting balita, naging masaya sila. Bakit? Sila ay nag-report sa Panginoon. Matapos silang isugo ng Panginoon, sila'y bumabalik ngayon sa Panginoon. Sila'y masayang masaya. Bakit? Anong sabi nila? Panginoon, kami po'y natutuwa, kami masayang masaya. Sapagkat lahat ng iniutos nyo sa amin, ginawa namin. At nung sinabi namin doon sa inaalihan ng masamang espiritu, lumayas ka! Ay, lumayas. Di nagulat kayo. Ano? Tuwang-tuwa sila. Lord, naku, tuwang-tuwa kami. Anong sabi ng Panginoon? Nakita ko si Satanas na nahulog. Ayun, mula sa langit, no? Pero nagpaalaala sa ang Panginoong Jesus. Huwag lang kayong maging masaya sapagkat kayo nakakapagpalayas ng demonyo. Huwag lang kayong maging masaya sapagkat yung mga sinabi ko sa inyo na ituro nyo sa iba. Huwag lang kayong maging masaya na ang mga panalangin ninyo, no? ay kumbagay napagbigyan ng Ama. Subalit, magsaya kayo sapagkat ang pangalan nyo ay nakasulat sa langit. Amen? Tanungin nyo kayong katabi ninyo. Tanungin nyo nga ulit ng katabi po ninyo. Tingnan nyo po yung katabi ninyo. Tingnan nyo ulit. Tapos tanungin nyo, nakasulat ba sa langit? Tanungin nyo, nakasulat ba sa langit ang pangalan mo? Ewan ko. No? Sapagkat kapag ang ating pangalan ay nakasulat sa langit, dito pa lang sa lupa, masaya na tayo. Amen? Subalit mas magiging masaya kapag nakasama na natin ang Diyos sa langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Balikan natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. No? Siguro magtataka kayo sa mga araw na ito, narinig natin ang mga kwento ng aklat ni Nahum, ni Baruch, ni Sakaraya, sapagkat malapit nang matapos ang kalendaryo ng simbahan. No? At itong mga pagbasang ito ay pumapatungkol sa nangyaring pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang bayan. Sapagkat sila'y pinalayas sa kanilang bayan matapos sila'y masakop ng mga Babylonian. At dito sa aklat ni Propeta Baruch, pinaalala ng propeta sa bayang Israel, tandaan ninyo, napakatigas ng ulo nyo dati. Tandaan ninyo ito, kayo sabi ng puso nyo ay napakatigas. Kayo'y naging suwail, naging sutil. No? Hindi kayo sumunod sa utos ng Diyos. Anong nangyari? Pinarusahan tayo. Subalit, ang Propeta Baruch ay nagbibigay ng pag-asa. Hindi tayo iiwan
ng Diyos. Pinayagan niya na tayo ay maparusahan upang mapaalalahanan ako kapag wala ang Diyos sa buhay ko, ako ay babagsak. Amen? Pag wala ang Diyos sa plano ng buhay ko, wala akong pupuntahan. Amen? Pag wala ang Diyos sa buhay ko, lahat ng gagawin ko palpak. Amen? Kaya ang propeta Baruch ay nagpapaalala, magsaya ka, bakit? Hindi ka iiwan ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tinaman ng katabi mo, sabihin mo, hindi ka iiwan ni Lord. Kahit iwanan ka ng love life mo, hindi ka iiwan ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. At ito rin ang sinasabi ng mabuting balita, magsaya tayo. Bakit? Sapagkat dito pa lang sa lupa, sinasamahan na tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. At lagi siyang nagpapaalaala, mas maging masaya ka kapag ang pangalan mo ay nakatala doon sa langit. Yung mga sabihin natin, tinatamasa natin sa buhay na ito, no, yan ay biyaya ng Diyos. Yan ay grasya niya. At kaya tayo hinaanyayahan, hinahamon, ito ang maging dahilan ng ating kabanalan. Ito ang ating maging dahilan upang maging mas masaya tayo sa Diyos. Amen? Amen? Bakit tayo bumabalik sa pambansang dambanang ito? Bakit tayo bumabalik sa Quiapo Church? Bakit tayo namiminto sa Poong Jesus Nazareno? Simple lang. Sapagkat bukod sa panalangin na ating hinihiling sa Kanya, bukod sa panatang ginagawa natin, kaya tayo pumupunta dito ay sapagkat tayo ay nagdadasal, nawa isang araw ang pangalan ko at pangalan nating lahat ay mapasakamay ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Sapagkat ang kaligayahan, ang saya na ibinibigay ng Poong Jesus Nazareno ay hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen? Kaya nga sa bandang ikalawang talata ng ating mabuting balita, napuspos ng Espiritu Santo ang Panginoong Jesus. At siya'y nagalak. Bakit? Sapagkat yung mga karunungan ng langit, ang karunungan ng Diyos, ay hindi nabubunyag doon sa mga matatalino, kundi nabubunyag sa mga taong katulad ng sa bata. No? Kaya dito'y makikita, tayo ipinapaalalahanan yan, maging maligaya tayo. Bakit? Sapagkat ang mga butil ng rosaryo, no, sa bawat banggit natin ng Abaginong Maria, iyan ay pagsasabi natin, I love you, Lord. Ha? Kasi wala nang ibang sinabi ang mga kapatid natin sa iba't ibang sekta na ang inyong mga dasal ay paulit-ulit. Ay, bahala kayo. Bakit? Sino ho dito ang mga nagmamahal? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ano, hindi kayo nagmamahal? Di patay na kayo. Taas ang kamay ng mga nagmamahal. Yan. Halimbawa, yung mahal mo sa buhay, sinasabihan ka ng I love you, magagalit ka? Sagot! Halimbawa, sabihin ka, oras-oras magagalit ka? Bakit? Ay, mahal mo eh. Bakit mananawa ka na magsabi ng I love you doon sa taong mahal mo? Amen? Ganyan ang mga butil ng Santo Rosario na ibinigay ng mahal na Birhen sa atin. Sa bawat Abaginong Maria, hindi yan pumapatungkol kay Mama Mary. Pumapatungkol yan sa kanyang anak. Pumapatungkol yan sa Diyos sa Ama. No? Kaya nga ngayong araw ito, ginugunitahan natin na kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. Inaalala natin ang labanan noon sa Lepanto, na kung saan nanalo ang mga Kristiyano laban sa mga Moro. Na tayo pinapaalalahanan ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario, mananalo tayo sa ating laban dito sa mundo. Amen? Na ang rosaryong dinadasal ho natin, hindi yan anting-anting ha.
Oh, yung iba kasi sinusuot Oh. Aba, pag yan ay sinusuot at binadala mo, hindi yan dekorasyon. Yan ay dinadasal. No? Yan ay dinadasal. Sapagkat sa pamamagitan ng budil ng Santo Rosario, tayo ay napapalapit sa Diyos. Amen? Kaya tayo bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang pinakadakilang modelo natin ng pagdidibusyon sa Nazareno ay walang iba kundi ang ating mahal na ina. Sapagkat ang mahal na ina ay hindi lang mababa ang loob, siya ay masunurin sa kanyang anak. Amen? Amen? Kaya ngayon unang Sabado, kapistahan ng mahal na ina ng Santo Rosario, tayo'y humiling sa ating mahal na ina kay Mama Mary, na una, lagi tayong maging matapat kay Jesus. Pangalawa, na maging bukas ang ating loob sa magandang plano ni Jesus Nazareno sa ating buhay. At pangatlo, tayo ay pinapaalalahanan ng mahal na ina na laging maging masaya sa piling ng Diyos. Amen? Kaya nga siya'y umawit, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen? Kaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, dalangin natin sa ating minamahal na pong Jesus Nazareno, sa tulong ng kanyang minamahal na ina, na nawa tayo na namimintuho, namamanata, namimintuho, nagdadasal sa poong Jesus Nazareno, matutunan nating maging masaya sa buhay ko at buhay natin. Na ang totoong ligaya ay hindi manggagaling sa mundong ito, kundi manggagaling sa Kanya. Na maging mas masaya tayo sapagkat ang pangalan ko, ang pangalan mo, ang pangalan mo at ang pangalan nating lahat ay masusulat doon sa kaharian ng langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito.